Puri po sa ating Panginoon. Hallelujah! Ayan, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Salamat po muli at sa pagkakataon po na ako po muli ngayon ay nandito sa inyong hunaan. At alam nyo na, si Ate April na naman po ang inyong tagapagsalita. Kaya po sa lahat po ng tao na nasa likod, ayan, nawa po, maglaan tayo ng oras na mapakinggan ang nais po sabihin ng ating Diyos na buhay sa umagang ito. At ngayon po, bago po tayo magsimula sa ating pag-aaralan, ay po'y humawak ng Biblia, salita ng Diyos. Ayan. At makibukas po tayo sa Efeso, chapter 5, verse 18. Muli po, sa lahat po na nakakakinig po. Ayan. Makibukas po tayo sa Efeso, chapter 5, verse 18. At bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Efeso, chapter 5, verse 18. Huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Muli po, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ng inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa umagang ito sa pagkakataon na mapag-aralan po ang iyong salita. Mangusap ka po sa bawat isa. Buksan mo po, Panginoon, ang aming puso at isipan sa lahat ng iyong sasabihin, Panginoon. At ikaw po, O Diyos, ang manguna at maluwalhati sa umagang ito. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan. Dahil po ang ating tema sa buwan na ito, ayan, pagiging spirit-filled life, ito po ang ating pag-uusapan. Last, ng first Sunday, nang tinuro po sa atin ng ating pastor about sa pagiging spirit-filled disciple, Jesus. At ngayon, at last week, ang tinuro naman po sa atin ng ating kapatid na si Kuya JB ay about naman po sa pagiging babala sa pagtalikod. Nawa, nagkaroon po tayo talaga ng paalala sa bawat isa sa atin na ang pagsunod sa Diyos ay walang sukuan, walang talikuran. Pag totoong tinanggap po natin ng Diyos, ay wala po talagang pagsuko at walang pagtalikod. Amen po ba? Ayan. May mga nagiging dahilan lang para manghina, mapagod. Pero nawa sa umagang ito, sa pag-uusapan natin, ay matanggap natin talaga yung naisabihin sa atin ng Diyos. At ngayon, ang pag-uusapan nga natin about sa pagiging spirit-filled life. Ayan. Or pagiging buhay na puspos ng banal na espiritu. Buong taon na po ata natin itong pinag-uusapan about sa pagiging spirit-filled, pero ang tanong, ito po ba ay ating isinasabuhay? Ito po ba ay ating nararanasan? Ayan, pag halimbawang naririnig po natin ang salitang spirit-filled, ayan, nawa ang unang maiisip natin at makikita natin sa umagang ito, yung naisabihin sa atin ng Diyos, dyan po sa ating pag-aaralan, makikita natin dyan sa Ephesians chapter 5, verse 18. Ang pagiging spirit-filled po, ang ibig sabihin po nito, ayan po ay isinulat po ni Apostol Pablo sa iglesia po ng Efeso. At dyan, kung mababasa po natin yung mga unang talata, is binilinan sila ni Apostol Pablo patungkol kung ano nga ba talaga yung ating tinanggap at pribilehiyo nung tinanggap natin ng ating Panginoong Hesus na bilang tagapagligtas at tayo na nampalataya sa Kanya. At katulad din po sa paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ito rin po ay paalala sa atin ngayong umagang ito, na nung tinanggap po natin ng ating Panginoon Hesus bilang tagapagligtas, hindi po doon natatapos lamang. Nawa po naintindihan natin nang tinanggap natin ng ating Panginoon bilang tagapagligtas, bukod sa tayo'y nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ayan, tayo ay naka-receive ng eternal life, tayo din ay binigyan ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos.
na matatagpuan po din natin sa John chapter 1 verse 12 na sabi nga po doon, kung ngunit ang lahat ng tumanggap at nandalig sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. At isa pa po, sa benepisyo natin, na tinanggap natin ng ating Panginoon bilang tagapagligtas at nanampalataya tayo sa Kanya, tayo po ay tumanggap ng Kanyang Espiritu o banal na Espiritu na matatagpuan po natin sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14. Ayan. Sabi po rito, sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo. Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, tayo rin po ay tumanggap ng Kanyang Espiritu. At iyon po yung magiging tatak po natin. Kaya may tatak na po pala talaga ang lahat ng sasampalataya sa Panginoon. Amen? O, mga katabi mo, may tatak na kaya yan? O, baka ibang tatak yan. Nung oras na tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, nasa iyo na ang Kanyang Espiritu. At sabi doon, sa pamamagitan po nito, ang katibayan ng makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya po tayo may katibayan. Kaya may karapatan po tayo na maranasan ang mabubuting bagay nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. Amen? Amen. Kaya kung huwag ka magtaka, kung halimbawang, alam mo yon, hindi natin minsan maipaliwanag yung pagpapala ng Diyos na dumarating sa atin. Kasi katibayan yon at karapatan po nating maranasan yon kasi nasa sa atin ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Nasa atin ang Kanyang Espiritu. So sabi dito, mag-uusapan natin, ano nga ba ang ibig sabihin po ng pagiging Spirit-filled? Pag sinabi pong Spirit o Holy Spirit, ito po ay Spirit of God na binibigay nga po sa lahat na nagnanais na siya ay tanggapin. Na matatagpuan din po natin sa Romans chapter 8, verse 11. Pag sinabi naman from filled or ayun nga po kanina, to become full or almost full. Ibig sabihin mapuno, mapuspos. Yan pong ibig sabihin po ng filled. Pag sinabi naman pong life o Spirit-filled life, ito po'y tumutukoy sa constantly filled with God's Spirit to receive the fullness and remain in the condition. This is the Christian life that we should live it. Ibig sabihin ng buhay, Spirit-filled life, ito'y dapat tuloy-tuloy, nararanasan. Kaya ang pagiging puspos, hindi lamang po yung once dapat mararanasan ng isang totoong nananampalataya. Ang pagiging Spirit-filled, dapat lagi yan, palagian po yan. Constantly, repeatedly, continually. Kaya pag halimbawang sa worship, di ba, lagi natin naririnig din sa mga worship leader na tanggapin natin ang presensya, maranasan natin ang presensya, at lagi natin sinasabi na, tayo napuspos na ba ang bawat isa? Yan. Napuno na ba? O, pag halimbawa hindi pa puno, magpuri pa tayo sa ating Panginoon. Pero po, hindi lamang naman po yung pagpupuri yung paraan para tayo po ay mapuspos. Ayan ang pagiging Spirit-filled or yung ating pong banal na Espiritu ay ipinangako rin po sa atin ito ng ating Panginoong Jesus na matatagpuan po sa Gawa chapter 1, verse 7 to 8. Ito po yung bago po umakyat po ang ating Panginoong Jesus sa langit. Ito po yung sinabi niya sa mga alagad na naroon po na nakakatipon. At sabi po niya sa verse 7, sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa buong Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya po, ito pong ipinangakong Espiritu Santo, ibababa po talaga sa lahat ng sasampalataya. Hindi lamang po ng panahon po na iyon na sinabi po ng ating Panginoong Jesus, kundi po hanggang sa panahon po ngayon.
Kaya po nung oras na sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, bumaba na rin po sa atin ang kanyang kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ito po ay napatotohanan, naranasan po ito mismo ng mga alagad. Matatagpuan po sa Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Ito po yung time na nagkakatipon po sila sa Pentecostes. Yan. Verse 1, nagkakatipon silang lahat sa isang lugar na sumasapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Kaya po, pag once ang isang tao ay napuspos at naranasan niyang kapangyarihan ng Espiritu Santo, makikita niyo talaga po na may bunga. Yan, may iba po sa atin na nakakapagsalita ng iba't ibang wika, kaya pag minsan po may katabi po kayo dyan, at may naririnig na po kayo ibang wika na parang hindi nyo naririnig to sa Pladway. Ayan, baka puspos lamang po. Ayan. Kaya siya po ay nakakapagsalita ng iba't ibang wika. May pinagkalooban po talaga ng mga ganitong gifts or kakayahan. Hindi naman po lahat. May iba rin pong gifts na sa pagtuturo. May gifts din po sa pagbibigay. Ayan, may gifts din po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Talagang pastor talaga. Meron din po yung nangangaral ng evangelist. Marami pong kaloob ang Diyos. Hindi lamang po sa pagsasalita ng iba't ibang wika. Kaya wag na po natin sabihin na, ay hindi ako nakakapagsalita sa ibang wika, hindi ako napupuspos. Diba? May iba't iba pong kaloob. Pero nawa, ang naisip po natin, maranasan po iyon. Na sa tuwing nagpaparanas ang Diyos at nagbubuhos ang Panginoon ng kapuspusan ng Espiritu Santo, ay maranasan natin, makatanggap natin yung talagang nais niya pong ibigay sa atin ng mga gift o reward. Amen? Kasi may lahat po tayo, may kakayahan dapat nun. Sabi nga, di ba kanina, nung tayo tumanggap sa ating Panginoon Jesus, karapatan natin yon na maranasan. Karapatan po natin yung matanggap. Kaya every time nawa na magpaparanas ang Diyos at talagang tayo magkakapuspusan, sabi nga doon, wag kang papahuli, wag kang mananahimik nang hindi mo matanggap kung ano yung pinagkaloob sa atin po ng ating Panginoon. At sabi dito sa John chapter 7, verse 38, na mula po sa kanyang puso, ayan, kung mararanasan din po natin ng tunay, matatanggap po natin ng tunay ang banal na Espiritu, ito po ay katulad daw. Ayan. John chapter 7, verse 38. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya di ba nang tayo tumanggap sa ating Panginoon, tayo nagkaroon ng buhay. Ayan. Ang dating Espiritu na patay ay nagkaroon ng buhay. At sabi dito sa kanyang salita, ito'y katulad daw ng dadaloy ng tubig. Ayan, parang tubig po siya. Kaya mga simbolo po ng Holy Spirit, may kalapate, at ayan po ay tulad nung naranasan po ng ating Panginoong Hesus nang siya nagpabautismo, na may bumaba ng katulad ng isang kalapate. Meron din pong oil. Yan, katulad din po sa oil. Sa Old Testament naman po yan. Yung Holy Spirit is katulad din po ng oil. At ganyan din po, katulad na nabasa din po natin kanina, ang simbolo niya po ay parang malakas na hangin. Meron din pong parang apoy. Kaya maraming pong simbolo ang Holy Spirit. At ito pong isang simbolo ay yung tubig. Ayan. So ito po ang ibig sabihin ng pagiging puspos sa banal na Espiritu. Nawa po sa oras na ito sa bawat isa sa atin, yung ibig sabihin ng pagiging puspos or puspos sa banal na Espiritu or buhay ng isang puspos sa banal na Espiritu ay meron po talaga tayo. Meron tayong ng Espiritu ng Diyos. Kasi sabi dun sa salita niya, di ba? Ngunit ang lahat ng tumanggap, nanalik sa kanya, pinagkaroon niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At yung banal na Espiritu po ay magiging tatak. Na balang araw, ito po ang hahanapin sa atin para sa ating mga katubusan sa ating kasalanan. Ang tanong, tinanggap na ba talaga natin ating Panginoon Jesus? Nasa atin ba talaga ang kanyang Espiritu?
Kasi po, sa mga oras na ito, may mga ilan din pong tao sa Biblia na nakaranas din po ng pagkapuspos. Kaya sa pamamagitan din po, nasabi dito sa ang mga taong napuspos ay unang-una syempre si Pablo. Sino po ba nakakilala kay Pablo? Ayan, siguro naman po. Kilalang-kilala natin si Paul. Si Pablo, isa pong apostol ni Kristo, ay nakaranas din po ng pagkapuspos. Nung oras din, alam naman natin na si Pablo ay misyonero talaga at marami siyang pinupuntahang mga lugar para ipalaganap ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. At nung oras na siya'y nangangaral sa Gawa chapter 13 verse 9, ay naranasan niya po ang pagkapuspos ng Banal na Espiritu sa Gawa chapter 13 verse 9. Yan, si Saulo na tinatawag na Pablo, na napuspos ng Espiritu Santo ay tumitig kay Elimas at nagsabi, ikaw ang anak na dyablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ng pandaray at kasamaan, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot ng matuwid na landas ng Panginoon? Ngayon, paparusahan ka niya, mabubulag ka at pasamantalang hindi makakakita ng liwanag. Noong oras po na nangangaral siya, merong isa po dyan na nangangaral na tinatawag ng Bar-Jesus or si Elimas po, ay sumasulungat sa pagtuturo ng mabuting balita. Kaya nung panahon na siya nagtuturo po si Pablo dyan, siya po ay sinaway ni Pablo. Pero nung panahon na yan, siya po ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya kung ano yung sinabi niya kay Bar-Jesus or kay Elimas, ay naranasan po talaga niya, which is yung pagkabulag. Yan, sabi, mabubulag ka ng pansamantalang, hindi ka makakakita. Nung hindi naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya'y naganap ng taong aakay sa kanya. So, si Pablo po ay nakaranas din po ng pagkapuspos ng Espiritu Santo. At siyempre, isa din po sa mga lingkod ng Diyos ang nakaranas din po ng pagkapuspos. Walang iba kundi si Esteban or si Stephen. Siya po yung namatay sa pamamagitan po ng pagbato. Ayan, hanggang siya'y mamatay. Ayan, sa Gawa chapter 7, verse 55, ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. So, in time na yan na siya'y pinagbababato hanggang sa matay, napuspos po siya ng Espiritu Santo. Kaya nung panahon na siya'y binabato na, ayan, sa verse 15, habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabing to, siya'y namatay. Diba? Bago pa siya mamatay, puspos pa po siya ng Espiritu Santo. Kaya, nung time na po ito, na ipanalangin niya po yung mga bumabato pa sa kanya. Na huwag silang panagutin sa mga ginagawa po nila kay Esteban. At last, na nakaranas din po ng pagkapuspos ng Espiritu Santo ay ang mga alagad at mananampalataya. Ito po yung oras na sila'y nangangaral. Ayan, sa chapter 4, verse 30 to 31. Ito yung panalangin po ng mga alagad. Ayan. Sa verse 29 muna. At ngayon, Panginoon, tingnan ninyo, pinagbabantaan nila kami. Bigyan ninyo ng katapangan ng inyong mga alipin upang ipangaral ang inyong salita. Verse 30, iunat ninyo ang inyong kamay upang magpagaling at loobin nawa ninyo sa pangalan ng inyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga himala. Pagkatapos nilang nanalangin na yanig ang kanilang pinagtitipunan, silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So, nung panahon na sila nanalangin sa Diyos, na sila ay mabigyan ng katapangan, ayan po kasi yung oras na inuusig na po yung mga alagad at mananampalataya sa pangangaral po ng salita ng Diyos. Grabe yung pag-uusig sa kanila yan. Pero nung oras na sila nanalangin sa Panginoon, sila ay puspos. At ang naging bunga po ng panalangin nila ay nagkaroon sila ng katapangan, boldness sa pangangaral ng salita ng Diyos. At syempre,
bilang lingkod ng Panginoong Hesus, si Jesus mismo ay nakaranas din po ng pagpupuspos. Although, ang espiritu niya ay nasa sa kanya, silang dalawa sila ay iisa sa pagiging Diyos. Sabi sa Lucas chapter 4 verse 1, ito po yung panahon na bago po siya tuksuhin ng demonyo at dalhin sa ilang. At ito po ay pagkatapos na siya'y bautismuhan sa Lucas chapter 4 verse 1. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo at ninala siya ng Espiritu sa ilang. So dito makikita natin, kahit po ang ating Panginoong Jesus ay nakaranas din po ng pagkapuspos. Kahit nasa kanya ng Espiritu, sila iisa, siya po ay nakakaranas din po ng pagkapuspos. Kaya nawa, bilang mananampalataya po ng ating Panginoon, maranasan din po natin, i-desire din po natin talaga na mapuspos ng Espiritu Santo. Kasi ito rin po yung, nung time na si Jesus ay napuspos at siya po ay nag-fasting, after po niyan, na mapagtagumpayan po niya yung sa pagtukso sa kanya, ay siya po ay nag-start na po at nagsimula sa ministeryo niya. Diyan po siya nag-start na gumawa ng mga himala. Siya po ay nagpagaling. Ayan po yung start na po na nagministeryo na po siya at naging matagumpay at powerful po yung kanyang ministry dahil din po sa kanyang ginagawa, which is yung pagbabautismo, pagpa-fasting, at siya po ay mismo ay puspos ng Espiritu Santo. At bilang mananampalataya, tulad nga po, ito po sana nawa ay maranasan natin. Pero paano nga ba tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Walang iba kundi sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malalim na pagkilala at relasyon sa Panginoon. Kaya nga po kanina, ang lagi natin tinutukoy sa ating mga pinag-aaralan is dapat tayo mismo ay sigurado na tumanggap na sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Kasi pag tumanggap tayo sa ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, meron na po tayong relasyon sa Kanya at ang Espiritu niya po ay nasa sa atin. Kaya nais po natin talaga mapuspos ng banal na Espiritu, tayo ay patuloy po na magpakalalim sa pagkakilala po sa ating Panginoon. At napakahalaga po yung relasyon natin sa ating Diyos. Kaya kahit po tayo sama-sama lagi, tayo po ay may kanya-kanyang pananampalataya sa Panginoon, na balang araw din po, tayo haharap sa Diyos. Hindi po bilang isang church, hindi naman po tatanungin sa atin kung taga saan po tayo nagsisimba. Taga JCOD ka ba? O anong kinabibilangan mong iglesia? Or anong ministeryo na mga nagawa mo? Kundi kung tayo po ay may tatak. At tayo po ay totoong may relasyon sa Panginoon. At dito po, mararanasan po natin ang pagkapuspos sa banal na Espiritu. Katulad din po sa isang tao na kumakain din po ng pagkain sa isang araw, minsan 3, 4. At may minimaintain po yung minsan, yung iba nag-exercise pa, di ba? Talagang pinapanatiling healthy. Iba yung tulog, kailangan 8 hours ang tulog. Katulad din po ang ating sa katawan na inaalagaan po natin na pinapanatili na maging malusog, dapat din po ang ating espiritu. At ito po ay sa pamamagitan ng, syempre, una, pananalangin. Kaya dapat po talaga ang bawat isa bilang mananampalataya ng Diyos ay may mga personal pong time para sa Panginoon or quiet time na sinasabi or sinasabi natin talagang private time natin sa Panginoon. Ito po ay sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nawa po sa bawat isa sa atin, may mga oras po talaga tayo na tinakda. Yung iba sa atin talaga naglalaan ng oras na dapat itong oras na to sa Lord lang to, di ba? Meron din po na dapat ginagawa rin po natin which is ang pagkain po ng ating espiritu, ang pagbubulay-bulay po ng salita ng Diyos. Kaya yung mga nire-record sa atin lagi ngayon ni Pastor na mag-devotion. Magkaroon po tayo talaga ng quality time sa Lord, which is ang pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Kung hindi pa po natin nasisimulan, simulan na po natin ngayon. Kasi po napakahirap po na wala po tayong prayer time or quality time sa Lord or pagbabasa ng salita ng Diyos. Imagine natin yung katawan natin, pakainin natin siya once a week lang. Diba? Kaya siguro wag tayong magtaka kung iba sa atin may malnourished na, hindi physical, spiritual. Diba?
Kasi minsan mo lang siya papakainin, minsan Sunday lang, o kaya pag umattend ka ng Bible study o prayer meeting, o kaya pag dumalaw na lang si pastor o si leader sa amin, tsaka lang papakainin. Kaya napakahalaga po kung paano po natin minimaintain na malakas ang ating physical na katawan, pati po ang ating espiritu. Pakainin po natin to sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos, pananalangin, at syempre, yung pakikisalamuha po at pakikiisa sa mga gawain. Napakahalaga din po ng fellowship. Yan, wala naman pong taong nabubuhay sa mundo na siya lamang. At bilang lalo na po pag anak ng Diyos, atin po tayo. Makisalamuha po tayo sa ating mga kapatid na mismong nagmamahal din sa Diyos. Para sabi nga doon, magpalakasan. Yan, kaya napakahalaga po na dumadalaw din po tayo sa mga gawain. Kaya sa mga kapatid ko pong nasa online na nanonood na yun, ngayon next week or next Sunday, makasama po namin kayo sa gawain. Kasi napakahalaga po na tayo po ay nakikiisa sa mga gawain. So, syempre, katulad din po ng ginagawa natin every Sunday din po, at nawa din po sa ating personal time sa Lord, wag nawa po itong mawawala sa atin ang pagpupuri at pagsamba. Yan. Kung paano po tayo nagpupuri kanina, napakalakas talaga ng sigawan at papuri sa Panginoon. Di ba napakasarap pag naranasan natin ang presensya ng Diyos, mas masarap po yung maranasan araw-araw. Kaya ang pagpupuri sa Diyos, hindi lang po every Sunday, wala po akong walang gitara, walang drums, walang worship leader. Ang pagpupuri po sa Diyos, kahit mismo tayo, kaya po natin gawin yun. Dapat natin ginagawa. Ang magpupuri. Magkaroon po tayo ng personal worship din sa Lord. Yes, masarap po siyang gawin, lalo na po pag bago ka po mag-devotion, o kaya sa prayer time, after mo na magpanalangin, dapat po ay hindi nawawala ang pagpupuri. So, katulad din po ng sinabi ko kanina, na ang pagiging puspos, ayan, ang tanong nga po, ang pagkapuspos ba sa banal na espiritu ay nangyayari lang minsan o dapat ito ay palagian? Ito po dapat ay palagagian. Ibig sabihin, palagi dapat po siyang naranasan. Kaya yung paalala po sa atin na kung paano tayo mapupuspos, yung pananalangin, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, makikipagsalamo or fellowship, at pagpupuri at pagsamba, dapat po ito ay laging ginagawa. Dapat tayo ay laging napupuspos po ng banal na espiritu. Kaya kung gusto po nating maranasan lagi ang kanyang espiritu, mapuspos po tayo. Tayo po ay manalangin, magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Salamuha po tayo sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng fellowship at tayo po ay magpuri at sumamba. At dito po, sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, na namumuhay at lumalakad din po na nakakalugod sa Diyos, may ilang po siyang paalala. Ayan, para din po tayo po ay makatuloy din po sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi po dyan ni Pablo sa Ephesians chapter 5, yung 1-20 na yan, ay mga paalala po ni Pablo sa mga taga-Efeso at paalala rin po sa atin ngayon ng Panginoon. Nauna, sa verse 2, tayo po ay mamuhay sa pagmamahal katulad ni Kristo. So, walk in love. Ayan, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Ayan, nawala yung verse 20. Efeso chapter 5, verse 2. Verse 2. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kaya tayo po ay lumakad na may pag-ibig. Pangalawa, sa verse 8, yan, Ephesians chapter 5, verse 8, yan, walk in light. Kaya mas maganda siya sa New King James. Kasi doon talaga na-highlight yung walk in love, walk in light. Ayan. Verse 8 naman po. Ayan. Verse 8, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon na nararapat sa mga taong nasa liwanag. So, walk in light. At panghuli po, sa Ephesians chapter 5, verse 15, tayo po ay mamuhay. Yan, verse 15. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Or last is,
walk in wisdom. So, bilang mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ito may mga paalala rin po sa atin ngayon na tayo po ay lumakad ng may pag-ibig, lumakad ng nasa kaliwanagan, at lumakad bilang isang matatalinong lingkod ng Diyos. Or walk in love, walk in light, and walk in wisdom. At pinakapaalala sa atin ng huli ay be filled with the Spirit. Amen? At sabi nga, di ba, yun nga yung tanong sa atin. Ang pagkapuspos po ba sa banal na Espiritu ay mangyayari lamang po minsan? O dapat ito'y palagian? Ayan, may papakita po ako sa inyo. Ayan, illustration lang po ito. Patungkol po sa pagiging puspos. May pa-magic. The illustration lang po ito. Para at least mas maiintindihan po natin paano nga ba na nararanasan ang pagkapuspos at bakit ko ba ito dapat maranasan or gawin. May pag-inom. So ito po illustration kung paano po tayo pupuspos ng banal na Espiritu o pagiging filled with the Spirit. So, ito po tayo. Tayo yung baso. Nung tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, na ibigay po niya sa atin ang kanyang Espiritu. So, tayo nagkaroon ng buhay. Ang dating patay na Espiritu ay nagkaroon po ng buhay. Katulad ng paalala sa atin, dapat ito ay laging nararanasan at laging ginagawa. Kaya pag tayo nanalangin, ibubuhos niya sa atin ang kanyang Espiritu, tayo'y nagbulay-bulay ng salita ng Diyos, ibubuhos niya sa atin ang kanyang Espiritu. At tayo po ay nagpuri, nakipag-fellowship, umatin tayo ngayon ng gawain ng Diyos, tayo nag-fellowship. Ang Diyos ay magpupuno ng kanyang Espiritu. Kaya tayo tinatawag na puspos. Ibig sabihin, tayo po ay puno ng kanyang Espiritu. Tayo ay filled ng kanyang Espiritu. Kaya nga dyan kita tinatanong, sinong gusto dito mapuspos? Di ba ang sarap sa pakiramdam pag may uhaw na uhaw ka, tapos uminom ka ng napakasarap ng tubig? Ganun din po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Tuwing tayo napupus, kaya pag limbawa tayong puspos, ang sarap sa pakiramdam. Amen? Di ba yung sabi nakaka-enjoy? May galak, may kapayapaan. Kasi po yung bunga ng banal na Espiritu. Fruit of the Holy Spirit. Isa po dito ay kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, di ba? At nawa, ito po yung lagi nating naisin. Kaya ang pagkapuspos, hindi lang po siya once. Nung binigyan niya sa atin ang Espiritu, nasa atin ang kanyang Espiritu. Pero, nais ng Diyos mapuno. Punuin tayo. At ito'y sa pamamagitan po ng deeper na intimacy ng pagkakakilala natin sa Kanya, paglilingkod. Pero, may time na naiisip natin, bakit parang ang dry ng pakiramdam ko, Ate April? Parang nakakapagod. Kasi po, katulad din po ng ating Panginoong Hesus, nung siya ay nag-ministry sa Panginoon, siya po'y nangangaral, nagpapagaling ng mga may sakit. At tayo din po, bilang naglilingkod sa Diyos, minsan nararanasan natin na parang pagbawa tayo ay nag-ministry, like nagpaawit tayo, tumugtog, nangaral ng salita ng Diyos, turo sa mga bata. Ano pa ba? Ano pang anything po na ginagawa natin sa kingdom ng Lord, we feel dry. Nauubos din po. Kasi alam niyo po ang pagkapuspos, naglalas lang siya ng 12 hours. Kaya dapat lagi po siyang ginagawa, nararanasan. Kaya pag napapansin nyo, parang, alam mo yun, ang dami kong ginawa. Siyempre, kahit nga din po tayo, pag nagtatrabaho tayo, di ba? Kahit sa bahay, pag nasa bahay tayo, alam mo yun, parang pag buong maghapon kang kumikilos, nakakapagod.
At ang Panginoon din po, ang Panginoon Jesus, nakaranas din po siya ng pagkapagod, ng pakiramdam na manghina. Pero kung nababasa po natin ang salita ng Diyos at nababasa natin ang turo tungkol sa buhay ng Panginoon Jesus, ano yung lagi niyang ginagawa pagkatapos niya mag-ministry? Lagi siyang nagpipray. Di ba? Minsan, umihiwalay talaga siya sa mga alagad. At siya po ay nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos Ama. At siya po ay nagre-recharge. At kinabukasan, sabak ulit siya sa ministeryo. Ganun din po dapat tayo. Dapat lagi tayo nagpapapuno sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng panalangin, pagpupuri, pagbabasa ng kanyang salita, at pakikipag-fellowship. Para tayo laging puno. Yan po ang pagiging spirit-filled. Sabi niya, ang pagkapuspos sa banal na espiritu ay patuloy dapat na nangyayari sa isang totoong tumanggap sa Panginoon. Katulad ng isang tao na kailangan na pinapakain pong katawan upang hindi manghina, ganun din po ang ating espiritu. Ngunit nasa oras na mas sinusunod natin ang ating laman at gumagawa ng kasalanan, dinudulutan natin ng paghihiti ang banal na espiritu. Sa Ephesians chapter 4, verse 4-30, alam niyo po, ang pagka-drain, or masasabi natin talagang pakiramdam nating, parang pakiramdam na may sakit ka. Alam mo yun, kahit hindi physical emotional, ay yun yung sa ating espiritu. Nararanasan din po natin talaga ito. Hindi lang dahil sa hindi tayo nagpipray, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, at hindi tayo nakipag-fellowship, at o kaya busy talaga tayo, o lagi natin ginagawa talaga ang ating ministeryo sa pamamagitan ng ating mga pinagkatiwala sa atin. Alam niyo po, ang isa lang din pong dahilan kung bakit ang pakiramdam natin tayo empty or drain tayo spiritually. Kasi sabi dyan sa verse na yan, sa verse, chapter 4, verse 30, minsan, yung espiritu po natin ay nalulungkot na. Ito po ay sa pamamagitan ng ating mga ginagawang kasalanan. Pag mas sinusunod natin ang ating laman, at hindi natin sinusunod yung nais ng Espiritu, sa verse 30, at huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Dinudulutan natin siya ng kalungkutan. Kaya ito po yung pakaramdam na minsan tayo ay, alam mo yung kahit ginawa mo na lahat, minsan nag-pray ka na, fellowship ka na, pero may pakiramdam ka pa rin na parang may kulang. Kasi po, ito po yung oras na mas sinusunod po natin ang laman. Alam po ba yung mga gusto ng laman? Siyempre, yun yung laban sa espiritu. Diba? At isa po dyan sa talaga nakakapagdulot ng pighati sa ating espiritu ay ang paggawa at patuloy na paggawa ng kasalanan. Kaya kapatid, sa oras na ito, ano po ba yung mga ginagawa pa natin na masasabi natin nakakapagdulot sa ating espiritu ng kapighatian, kalungkutan? Siguro ito yung time, imagine mo na lang kung anong nangyayari sa ating espiritu ngayon. Kung nandito ka sa kalagayan na hindi po tayo nagpipray, hindi pa tayo nag-devotion, hindi na tayo nag-fellowship, tapos hindi pa tayo nagpuri, nagsamba, tapos ang ginagawa pa natin ay sundin ang ating laman. At nagpatuloy tayo nagkakasala. Ano na kayang kalagayan ng ating espiritu ngayon? Pero hindi pa po ito huli, mga kapatid. Ang pinaka-nais ng Diyos sa oras na ito, yan, sa pagkakatang ito sa bawat isa sa atin, ang challenge sa atin that every believer should desire to be filled with the Holy Spirit constantly. Ito po yung challenge sa atin, sa bawat isa sa atin, na dapat tayong lahat ay i-desire na maranasan po siya at mapuspos ng banal na Espiritu. Kasi po, ang pagkapuspos hindi lamang po siya once ibibigay ng Lord. At kanina, sa kanyang mga pangako sa atin, may karapatan po tayong maranasan yung mga itinakdang pangako niya sa atin. Hindi pa naman po huli. Alam mo ang maganda sa Panginoon, sa bawat pagkakataon, sa bawat sitwasyon ng buhay natin, lagi po siya nagbibigay ng chance para gawin po natin kung ano yung ninanais niya sa umagang ito. Which is, tayo po ay makaranas ng pagkapuspos sa banal na Espiritu.
Kung sasabihin natin sa oras na to, at April ako sa tingin ko yung espiritu ko ngayon, nasa malnourished stage na. Payat na siya. Or masasabi natin, at April, andun ako sa pagiging Krisyano talaga na meron akong espiritu pero pagod. Kasi naging ministeryo ako, like nangaral ako ng kanyang salita. At may time talaga po na mararanasan natin ito sa paglilingkod sa Diyos. Hindi naman po tayo always wala naman pong superwoman o superman sa paglilingkod na sa Diyos. Meron lamang pong spirit-filled na Krisyano. Kaya pag tayo laging puspos, ang Panginoon po ay malayong makaranas sa atin. Pag laging handa ang ating espiritu. At ninanais po ng Diyos ngayon, sa oras ito sa bawat isa sa atin, nang paparana siya. Tanggalin na po natin yung isipin na pakiramdam ko po kasi nagkulang ako sa Diyos. Kailan ba yung huling usapan yun ng Panginoon, masasabi mong intimate time yun ng Lord? Kailan mo huling naranasan talaga alam mo, ayaw mo nang itigil yung papuri mo sa Diyos. Ayaw mo nang ibaba yung kamay mo sa pagsamba sa Kanya. Kasi ang sarap-sarap sa presensya niya. Kailan yung huling oras na talagang nag-pray ka, hindi lamang isang oras. Kasi dapat po bilang isang lingkod ng Diyos, si Jesus, hindi lamang siya isang oras nang pipray. At bilang mga sumusunod sa Panginoong Hesus, gawin din po natin kung anong ginagawa ng ating Panginoon. Siya po ay palagi ang nananalang. Baka yung prayer mo lagi, 5 minutes, minsan pa nga 2 minutes na lang. Or may time naman po na mahaba yung oras ng pananalangin, yung amen kinabukasan na kasi tinulugan na. Kapatid, hindi nais ng Diyos ang ganyan yung kalagayan natin. Kasi yung itinakda at nilaan niya sa mga tumanggap sa Kanya, sabi doon, magagandang plano, mabubuting bagay. Nais na maranasan natin yun. At isa sa bagay na nais na naranasan natin ng Panginoon ay ang Kanyang Espiritu. Ang pagkapuspos sa Kanyang Espiritu. Or tuwing every time na may na-worship time, humihikab ka pa. Diba? Kaya nga sinabi sa amin ng isa namin mentor na aming pastor, pag halimbawa nagpupuri daw, dagungdong na yung worship, tapos ikaw humihikab lang o tulog ka, may problema ka sa iyong espiritu. Kasi ang espiritong nakakonekta sa Diyos, alam niya kung paano kumilos ang Panginoon. Kaya pag ang isang tao ay puspos, kitang-kita, halatang-halata. Kaya minsan masasabi mo, bakit anong skincare mo? Bakit ang glow mo ngayon? Di ba? Iba ang nagagawa ng isang taong puspos. At isang bagay din pa, pag halimbawa ang espiritu mo ay puspos, alam mo yung hindi ka nakakatulog hanggat hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya. Tapos may time pa sasabihin sa'yo, anak, ipanalangin mo siya. Ipag-pray mo siya kasi may sakit siya. Literal, at minsan po, audible, naririnig mo yun. Kasi yung espiritu mo na nakakonect sa Diyos, malakas, puspos. At ang Panginoon, hindi lang naman niya nais yung maranasan lang. Alam niyo ba yung mga alagad, sila Pedro, nung sila'y napuspos, nagkaroon sila ng katapangan, mangaral ng salita. At panahon na yun, pinapapatay lahat ng Kristyano. Pero sila na nag-pray, mas tumapang silang ipangaral ang salita ng Diyos. Tapos tayo, sinasabihin tayo ng Diyos, share mo yung katabi mo, share mo yung pamilya mo. Mag-share ka, ibahagi mo ako sa iba. Pakilala mo ako sa mundo. Ikaw, wait lang Lord, tutulog muna ako. Alam mo yon? Kaya huwag tayo magtaka. Ayan yung time na dinudulutan natin ng lungkot. Kahit nga po sa atin bilang isang tao, pag may hiningi tayong favor sa isa, bawa may hiningi tayo sa isang kaibigan natin, pwede bang samahan mo naman ako? Tapos hindi ka sinamahan. Alam mo, lalo na pag asang-asang kang sasamahan ka. Di ba ang sakit? Tapos hindi niya ginawa. Ganun din po sa ating espiritu. Maraming pinapagawa sa atin ng Panginoon. At alam ko, ang bawat isa sa atin, nangungusap ang Diyos.
Pero madalas, hindi natin pinapansin. At ito pa, isa pa nakakapagdulot din sa kanya, yung tipong anak, huwag mong gagawin yan. Pag ginawa mo yan, papahama ka. Huwag mo nang sundin yan. Alam natin yan sa sarili natin kung ano yung mga bagay na ginagawa natin hanggang ngayon na nakakapagdulot ng lungkot sa espiritu. Alam mo ng kasalanan. Alam mo ng pag ginawa mo yan, makakapaglayo sa iyo sa Diyos, ginagawa mo pa rin. Kaya, yun yung time. Yung espiritu natin, alam mo yung kahit nagsasalita na literal sa iyo ang Diyos, may ginagamit na siya mga tao na para pagsabihan kang, kapatid, tigil mo na yan. Pero ikaw, binabaliwala mo. Kaya, kapatid, sa oras na ito, hindi pa huli. Hindi pa huli ang lahat. Ito yung pagkakataon na nais ng Diyos na magparanas sa atin. Alam mo yun, ilang preaching na yung binibigay sa atin. Isa na lakas-lakas na ng boss ni pastor para sabihin sa'yo, huwag mong tulugan yung mensahe ng Diyos ngayon. Pero ikaw, pikit pa din. Di ba? Sinasabihan ka na ng leader mo, itigil mo na yan. Hindi yan nakakapagdulot sa'yo ng paglago. Huwag mo nang sundin yung puso mo. Yang nagchat-chat sa'yo, tigilan mo na yan. Pero ikaw, ate naman. Diba? Maraming binibigay na paalala ang Diyos at magpasalamat tayo kasi hanggang ngayon nagpapaalala pa siya sa atin. At binibigyan pa tayo ng pagkakataon para gawin kung anong nais niya, which is na mapuspos ang ating espiritu. Kapatid, sa oras na ito, ay nakakatawa, di ba? Pero ikaw mismo gumagawa niyan. Ikaw mismo yung nagkukulang. Tayo mismo yung nagdudulot ng kalungkutan sa ating espiritu. Pero sa oras na ito, kapatid, ito yung pagkakataon na gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung dati, yung devotion mo, huling devotion mo Monday pa, or huling devotion mo last month pa, last year pa, simulan mo na. Mamaya. Dati ang prayer mo, 5 minutes lang. Yung tipong amen, kinaumagahan na. Kapatid, try mo, gawin mo na. Ayusin natin yung ating prayer time sa Lord. Sabi ni Jesus, at least 1 hour. 1 hour po. Yung mga nanonood sa online, namimiss ka na namin na makasama sa fellowship. Attend na tayo. Sinasabihan tayo may prayer meeting, may Bible study, attend tayo. At tuwing inanyayan tayo na magpuri sa Diyos, so puri na tayo. Kaya nga laging, pag ako nagpapaawit, huwag kang papayag, naaalis ka sa lugar na ito, hindi mo siya mararanasan kasi ang Diyos ay nagpaparanas. At higit sa lahat, kung tayo may mga ginagawa pang kasalanan sa oras na ito, tigilan na natin. At tayo humingi ng tawad sa Panginoon sa oras na ito. Kung ikaw ay nasa punto pa na mas binibigyan mo ng panahon ang iyong laman, alam mo yan eh, kung may mga pinapanood ka pa, ginagawa ka pa, nakapag-entertain ng iyong laman, tigilan na natin. Or may mga ginagawa tayong kasalanan na paulit-ulit na alam mo namang ayaw na ng iyong espiritu, kapatid, tigil na. Bisyo ba yan? Addiction ba yan? Or anything na alam mong magiging cause para mapigati ang espiritu. Sa oras na ito, dumulog tayo sa Panginoon. Tayo po'y tumayo. Katulad po ng challenge sa atin kanina that every believer should desire to be filled with the Holy Spirit constantly. Should desire na maranasan po siya. Should desire na
makapuspos sa kanyang espiritu. Kapatid, nung oras na tinanggap mo ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, sa pagpikit mo ngayon ng iyong mata, isipin mo ano ba yung pakiramdam nung unang araw na tinanggap mo siya bilang tagapagligtas. Ano yung pakiramdam at naranasan mo ng mga panahon na yun? Sa ilang taon na paglilingkod natin sa Diyos, may time na tayo napakalakas, biglang babagsak, babangon ulit, at maglilingkod ulit sa Diyos. Ngunit sa panahon na to, may panahon talaga na maranasabi mo sa sarili mo, Panginoon, yung espiritu ko po ay uhaw sa pagkapuspos ng iyong espiritu. Kaya kapatid, sa oras na ito, naisin natin sa pagkakataon na to, kung meron tayong mga kasalanan hindi pa nire-repent, or meron tayong mga patuloy pang ginagawang hindi nakakalugod sa Diyos, hingin na natin ito ng tawad sa oras na ito. At nawa, huwag tayong papayag na aalis tayo sa lugar na ito na hindi natin siya naranasan. Na ang ating espiritu ay hindi puspos, hindi filled. Kasi ang nais ng Diyos na tayo mapuspos kanyang banal na espiritu. Kaya tayo lumapit sa Panginoon. Nagpasalamat tayo sa Diyos. Dahil isa to sa pribilehiyo na natanggap natin at ibinigay sa atin ng Panginoon. Panginoon, Ikaw nga po, O Diyos, tunay nakakasaliksik ng aking puso. Ikaw po, Panginoon, nakakabatid ng aking iniisip. At ikaw, Panginoon, ang may hawak ng aking buhay. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo po ako, Diyos, sa aking kalagayan. Kung nakikita mo po, Panginoon, na ito po, O Diyos, ay may kasalanan, karumihan, Panginoon, ako'y may patuloy, Panginoon, na pagtanggi sa iyong mga pinapagawa po sa akin. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna po sa aking buhay. Ganyan din po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nadulot po naming kapighatian at kalungkutan sa iyo. Humihingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga pagkukulang po namin, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang aming nais maranasan. Yung Espiritu po, mo po na nasa amin ngayon, buhusan at patuloy na puspusin ng iyong Espiritu, Panginoon, na ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maghari, manguna sa aming mga buhay, Panginoon, sapagkat itong iyong kalooban. At ito po, O Diyos, ang iyong pangako sa amin, Panginoon, na lahat ng tumanggap at nanali po sa iyo, binigyan mo po ng karapatang maging iyong anak. At tunay nga, O Diyos, ay yung Espiritu ay katulad, Panginoon, ng tubig na nagbibigay buhay at nag-uumapaw po, Panginoon, ngayon sa aming puso, sa aming buhay, Panginoon. Kaya ikaw nga, Panginoon, ang patuloy na manguna at sumama po sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang isang tunay na kipag-isa sa iyo ay meron ng bagong buhay, bagong relasyon,
bagong pamilya, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon. Meron kaming yung bagong espiritu, Panginoon, na nakakonekta po sa iyo, Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po, Panginoon. At sa lahat, O Diyos, ng anak mo na nandito sa lugar na ito ngayon, nagnais, Panginoon, na maranasan ka, na makapuspos, Panginoon. Ibuhos mo po, Panginoon, ang iyong espiritu, ang iyong presensya sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy po naming dinadakila, sinasamba, niluluwalhati. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka. Aming Panginoong manunubos, aming tagapagligtas. Purihin ka, Panginoon. Maghari ka sa aming mga buhay. At muli, maraming salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig na wagas. Naging katubusan po, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At sa oras na ito, ikaw ang patuloy po namin pinupuri, niluluwalhati, at sinasamba. Maraming salamat po sa iyo. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng pagsamba, sa iyo lahat ng pasasalamat. Purihin ka, O Diyos, at ang lahat ng tinubos, minahal, at pinuspos ng banal na Espiritu, magsabi ng Amen. Salamat po sa lahat.